Senator Robin Padilla at Senator Chis Escudero muling dinurog ang prosecution at eto Senator Rapi Tulfo muling nagkalat ng kabastusan sa Senado. Naku, titindi nitong mga ipapanood ko sa inyo mga banateros mga kabiyaya at dito mukhang isa sa mga tinik sa lalamunan ni Marcos Jr. etong si Senator Chis Escudero at Senator Robin Padilla dahil nga po ay talagang sobrang ganda ng mga kanilang pinaggagawa at talagang nagmumukhang tanga etong mga prosecution ng mga garapata ng mga anti-Duterte. Kaya hindi na rin tayo magtataka sa mga susunod na araw na baka gipitin na naman etong si Senator Chis Escudero at baka pati na rin ito si Senator Robin Padilla kasi sobrang ganda talaga, sobrang galing, sobrang talino ng ginagawa ng dalawang senador na ito at talagang nadudurog. Yun nga lang, ang nangyayari sa mga BBM senators ay kabaliktaran sa mga nagagawang magaganda nila Senator Chis Escudero at Senator Robin Padilla na kung saan makikita ho natin na puro na lang po kabobohan, katangahan itong ginagawa ni Senator Rapi Tulfo at ng iba pang mga iba pang mga BBM senators na hindi talaga nila kayang arokin at talagang nagmumukha ngayon mga banateros talagang nakikita ho natin ngayon na kung gaano kabobo etong mga Tulfo at etong mga ibang mga senador na ewan ko na lang kung binoto nyo to siguro ngayon ay nagsisisi na kayo dahil grabe na talaga itong nangyayaring kabobohan at mga katangahan na ginagawa dito sa Senado. Biruin mo ano na to ha. Ang pagkakaalam ko hindi na to hindi na bilang isang judges hindi na to kasali or parang labag na sa rules ng ng Senado etong ginagawa ng ibang mga senador. So mga banateros, ipapanood ko po sa inyo isa-isa yan. Sabi, sobra akong pumapalakpak dito ay Senator Chis Escudero at Senator Robin Padilla. Grabe, lalo na yung ginawa ni Senator Robin Padilla na talagang, alam mo yun, talagang pinagmukha niyang tanga etong prosecution, etong si Attorney May, kung di ako nagkakamali, sa kanyang pangalan, no? Grabe. Talagang biruin mo, napakalalim ng mga detalye, napakalalim ng mga tanungan ni Senator Robin Padilla na hindi kayang sagutin nitong mga bobong mga prosecution. Talagang no? Talagang alam mo yun, parang dinaan na lang sa ngiti ni Attorney May. Kaso etong si Attorney May, magpapakyut sana kay Senator Robin Padilla. Kaso, wa-epek. Wa-epek yung pakyut ni Attorney May. 'Di ba? Ang ganda daw ng ngiti, sabi ni Senator Robin Padilla. Ang ganda naman ng ngiti mo. Oo, pero puta na hindi niya kayang akitin or hindi niya nasindak sa kanyang kagandahan or sa kanyang pangiti-ngiti itong si Senator Robin Padilla. At dahil nga dito sa mga nangyayari ngayon ay may talagang maituturing ng palasyo na isa sa mga mga hadlang, isa sa mga balakid sa kanila itong si Senator Robin Padilla na yun nga may mga bali-balita 'di ba nung nakaraan sinasabi na involved daw sila sa 24 billion leadership funds sa Senado. 'Di ba? So ngayon ay idinadawit sila nila Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Kaya nga ngayon mukhang ewan ko lang kung gaano katotoo ito pero may nagwa-warning kay Senator Robin Padilla at Senator Chis Escudero. Sino kaya to? So mamaya mga banateros, pag-uusapan natin yan. At syempre, bago natin to simula, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At bago tayo mapunta doon mga banateros, pag-usapan po muna natin itong panibagong kabaliwan na naman na naiisip ni Marcos Jr. kung saan ay ipapatanggal niya na or ipapaban ang Facebook dito sa bansang Pilipinas. Shit! Si Raulo dito si Marcos Jr. Oh. Alam mo Marcos Jr., ang una mo dapat iban, ang una mong tanggalin dito, marami kang pwedeng tanggalin. Bakit nasa Facebook ka na namang hayop ka? Anong mapapala namin dyan? Ha? Kayo ang may mapapala dyan. Mamaya i-explain ko bakit kayo ang may mapapala dyan sa pagbaban or pagtatanggal nyo ng Facebook dyan dito sa Pilipinas. Ang dami mong pwedeng unahin, BBM. Nandyan yung korupsyon. No? Andyan yung sugal na pinopromote ng ibang mga social media influencer, ng ibang mga vlogger. Yung iba pa nga kasali pa dyan sa mga BBM vlogger. So bakit yun hindi mo ma-actionan?
Yun ang una mo dapat tanggalin, hindi yung Facebook. Putangina na hindi ka pa nga natatapos doon sa proyekto mo na racket tapos yung basura gagawin mong kuryente, gagawin mong source ng kuryente tapos andito ka na naman sa issue ng Facebook. Bakit? Anong meron sa Facebook na gigil kang tanggalin? Kasi dahil sa kapag may Facebook, kahit anong gawin yung pagbayad sa mga trolls, kahit anong gawin yung pagbayad sa mga vlogger, kahit anong gawin yung pagbayad para siraan ng mga Duterte, gawan ng ka-fake news na hindi nyo natitibag, ganun ba? Siguro napapaisip to si Marcos Jr. na ay siguro tanggalin na lang natin tong Facebook na to kasi wala kahit nagtulong-tulong na kami ng mga dilawan, hindi namin kaya. Hindi namin kaya itong mga Duterte. Biruin mo, nagbabayad kami 400 million buwan-buwan ang pinopondo namin dyan sa mga trolls at sa mga vlogger na yan. Tapos hindi pa rin bumababa yung mga survey. Mas minamahal pa rin ng taong bayan. Siguro ganun nga talaga kaya gusto nilang ipatanggal ang Facebook. Sa akin naman, wala naman sa akin wala naman big deal sa akin yan. No, walang big deal sa akin 'yan kasi hindi naman ako kumikita sa Facebook page, 'di ba? Lagi ngang ginugurgur, lagi ngang tinatarantado yung mga Facebook page namin. So, ang talagang makikinabang diyan, yung administrasyong Marcos kasi pagdating ng 2027, diyan na nagsisimula yung usbong ng talagang pagbabalita ng iba pa nating mga kababayan diyan sa Facebook na yan. So diyan din kasi kadalasan nabibisto yung mga pinagsasabing katarantaduhan ni Marcos Jr. Katulad na lang yung mag-alaman, no? At iba pa, 'di ba? So kaya gusto niyang ipatanggal. Tsaka malaking din 'yan Kasi alam naman ninyo na yung Facebook ay isa sa pinaka talagang popular na apps at site na talagang site bang Facebook basta yun na yun, no? Oo, hindi ko alam kung totoo kung ano yan kung size kung ano bang yan yung Facebook na yan pero ang pinakatotoo diyan, yung Facebook na yan kasi kadalasan yan talaga umuugong yung mabilis kang mapag-usapan, mabilis mag-viral katulad na lang yan yung kamakailan lang etong video ni Marcos Jr., 'di ba? Yung sinisisi yung ulan dahil sa pagbabaha. So so siguro nasasaktan na siya sa mga tawag dito sa mga komento sa kanya kaya ang nangyayari ipapatanggal niya na lang yung Facebook pero President Bongbong Marcos ang dami mong pwedeng unahin. Nandiyan yung corruption, nandiyan yung mga sugal, 'di ba? So dapat 'yun ang unahin mo, hindi yung putay na anong kinalaman ng Facebook sa 'Di ba? Putay, ayan ka na naman tapos ipagmamalaki na naman ng mga vlogger mo na may nagawa ka na naman panibagong proyekto, may panibagong nagawa ka na naman sa Pilipinas. Wala kaming mapapala diyan sa Facebook na yan. Kahit iban mo yan, wala kaming mapapala diyan. Sa totoo lang, wala kaming mapapala diyan. Tsaka ito pa ang pinakamalupit diyan, halos lahat ng mga Pilipino nakatuon sa social media, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram at iba't iba pang platform ng social media. So kapag tinanggal mo 'yan, para mo na lang sinabi na wala nang karapatan ng ibang mga Pilipino na malaman ng tunay na balita at tunay na mga nangyayari sa bansang Pilipinas. Ang dapat mong unahin, Marcos Jr., yung korupsyon. Wala kaming pakialam diyan sa Facebook na yan. Hindi namin makakain yung hayop na yan. Kaya tangina kung ano yung mga walang katuturan, yun yung mga pinag-iisip mo at pinagagawa mo, no? Lakas din ng tama mo, no? Katulad na lang yung impeachment na yan, marami nang na-impeach sa Pilipinas. Bakit? Napakinabangan ba ng taong bayan yung impeachment na yon? O ngayon, ini-impeach niya si BP Sara. Bakit? Mapapakinabangan ba namin yan? Hindi namin mapapakinabangan yan. Kaya tigil-tigilan mo na yung kabaliwan mo. Wala kaming mapapala dyan. Kahit iban mo yung Facebook na yan. Sa totoo nga lang, mawawalan pa mas mawawalan pa kayo ng tsansang may bumoto sa inyo kapag nawala yung Facebook na yan. So, alam mo sobra ng ang weirdo na ng pinagagawa nito ni Marcos Jr. Kaya dapat lang talaga na mailabas niya yung medical certificate niya or kung ano man yung pwede niyang ipa-check up kasi mukhang malala na talaga mukhang malala na si Marcos Jr. Sobrang lala na at dagdagan pa nung usik niya na kahapon ata sinabi yon na
Totoo, tama daw si BP Sara, baha na daw. Lubog na ang bansang Pilipinas sa baha at itinuturo na naman ni Yussi Claire ay yung Davao. Yussi Claire, kasi sabihin na natin na sige kahit hindi totoong lumulubog sa baha ang Davao City. Anong mapapala rin namin doon? Aber, 'di ba? Kaya wag mo ilihis ng ilihis. Alam mo kayo lang yung nagmumukhang tanga sa kakalihis nyo ng issue na dapat ay yun yung pinagtutuunan nyo ng pansin. Puro na lang Davao, parang gusto nyo ipamukha sa amin na kung wala ang mga Duterte, hindi kayo makakakilos ng maganda. Sabagay, wala naman talaga kayong kinikilos ng maganda. May kinikilos ba kayong maganda? Wala, di ba? Tangin ng kabaliwan yan no? Sobra na Oo, pero may Facebook, yung nakaraan, racket. Tapos nakaraan, basura. Tapos yung nakaraan, tubig. Iniisip kung paano gawan ng na hindi daw masasayang yung tubig. Putangin nang yan. Tapos yung nakaraan, sinisisi yung ulan. Putangin na kabaliwan. Sorry sorry sa words. Pero sobrang lala mo na. Ang lala mo na, Marcos Jr. Sobrang lala mo na. Magpa-check up ka na. Baka iba na talaga yan. Hindi namin alam kung nasosobrahan o baka tangin na kasi baka kinukutsara mo na yung yung pulburon Sabing higop lang bakit bakit mo kinukutsara? Wag mong kutsarain, hindi yan asukal, hindi yan gatas. Pulburon yan, kaya siguro nagiging kupos na yung utak mo. Anak ng tipaklong talaga tong taong to, no? Yung Marcos Jr. Ewan ko ba, tawang-tawa na lang talaga ako na wala talaga sa ayos Pati ba naman yung walang katuturan. Kaya ngayon, yung mga netizen, nagsasabi na wala naman kaming mapapala dyan sa Facebook na yan. Bakit yan ang pinagtutuunan mo ng pansin? Tapos dagdagan pa nung mga kasamahan mo na na wala din sa ayos katulad ng prosecution ngayon na putay na kung ano-ano na lang pinagsasabi. 'Di ba? So manang-mana din talaga sa iyo talamak yung korupsyon ngayon no. Yun dapat yung una mong aksyonan na ilang beses mo nang sinabi sa SONA yan hanggang ngayon wala pa rin. Yung pinsan mo sabi mo kakasuhan mo hanggang ngayon wala pa rin. 'Di ba? So anong sumasagi sa utak mo? Baliw ka na ba talaga? Ako yung nagtatanong lang kung may diferensya ka na ba talaga sa pag-iisip, Marcos Jr. Kasi kakaiba na yung kinikilos mo na wala na talaga sa ayos at wala na sa kondisyon iba na talagang tagilid na Oo, no, mga banateros, no? Iba na talaga Talagang alam mo yung mga imposible nagagawa naiisip niya, no, ni Marcos Jr. Okay sana kung yung basura maging maging source ng kuryente, so mapapaganda yung natin nun, makakatulong ng malaki sa atin yun. Kaso posible, 'di ba? Posibleng-posible kung yung flood control nga hindi mo magawan ng solusyon, yun pa kaya? Kaya manahimik ka na, puking ina mo. O samantalang eto na nga, panoorin na nga po natin etong pahayag ni Senator Robin Padilla na talagang ibinagsak, talagang sinupalpal at pinagmukha niyang tanga etong prosecution at etong si Attorney May na talagang putay na nakagraduate ka ng lawyer tapos hindi mo pala alam hindi mo alam yung mga pinagsasabi mo tas nandiyan ka sa Senate hearing dyan sa impeachment trial. So ito po mga banateros, grabe sobrang bibilib kayo dito kay Senator Robin Padilla dito sa kanyang mga sinabi at talagang pinatotohanan na ito ang katibayan na mas dihamak na mas matalino etong si Senator Robin Padilla kaysa sa ibang mga senador. So ito po panoorin natin. Sa prosecution. Magandang hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti. Good Opo. afternoon din po, sir. Opo. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po 19 hanggang 30. Buwan ng wika daw po, sir. Bukod po sa buwan ng wika, National Heroes Day. National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Opo. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit
ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, sir, first, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real Opo, the real name. So, pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. some of it po, Your Ayun. Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patino, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo yun? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong ka-Cobra, ka-Agila, ka-Lawin, ka-Tigre, ka-Kapre, ka-Sirena, ka-Adobo, ka-Sinigang, ka-Pansit, ka-Tinola, ka-Sile, ka-Kamote, ka-Bawang, ka-Maxi, ka-Labuyo. Strictly speaking, Lahat po yan, sir, ginagamit iba po na yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So, ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po nyo, sa panahon ng... Gera, sir, Your Honor. Ang confidential po, ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam niyo po ba, noong September 12, 1896, anong nangyari? Nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nagtraidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan. If I may, Your One Honor. last na lang po. Kindly wind One up, last, Senator one last na lang Padilla. po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwedeng the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, Na Your may Honor, mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan nung mga nangyari nung araw. with all due At isa respect, pa Your po, Honor. isa na lang if po. Kasi isa na lang po. Kindly wind up, ito na lang po. Padilla. Kilala niyo po ba kung sino si Marcel Bonifacio? To be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Your Honor, if I just may, Your Honor, just to set the record straight, because it was made to, with all due respect to the Senator Judge, Mr. it was... Presiding Judge, allowed ba yun? I was about to make a ruling. Maraming Senator salamat Padilla. po. There was no question posed or poised. Attorney May. Let's proceed to the next Senator Judge who will interject. By the way, did you intentionally get rid of the platform? Yes, Your Honor, because you were not expecting that I'd be called again, Your Honor, to make way for the Honorable Chair of the Okay. Panel of Understood. Prosecutors, Your Honor. Understood. Sunog na sunog ang prosecution kay Senator Robin Padilla. Hindi nakaforma po tayo na pinagmukhang tanga. Nakakahiya yun. Sobrang nakakahiya yun, mga banatero, sa pagmukha. Lawyer ka. Lawyer ka, ha? No? Tapos si Senator Robin Padilla, alam naman din natin na nakapagtapos yan at isa yung artista at ngayon ay isa ng senador na palaging minamaliit at nilalait ng mga BBM vlogger at mga trolls. Ano kayo ngayon? Puta na, para kayong sinampal tig-isa-isa eh. Para kayong sinampal ng 10,000 tigbabarya sa muka. So, kahit eto lawyer, oh,
Lawyer yan pero hindi makasagot-sagot. Ang pinakamalupit pa dito, mga banateros, mga kabiyaya, ay double meaning yung ginawa ni Senator Robin Padilla na pangbabara, pangsusunog dito sa prosecution at paglalahad, no? Kasi kahit din po ako, ngayon ko lang nalaman na etong si Benigno, etong si Ninoy Aquino ay may alias pala. So ibig sabihin talaga ay at etong mga dilawan ay talagang mga makakaliwa. No, grabe. So dito kasi ang pinupunto kasi dito ni Senator Robin Padilla, sinisita nyo yung mga alias doon sa confidential pa ni Vice President Sara Duterte na sinasabi nyong labag sa konstitusyon, labag sa batas, pero yung mga code o yung mga code tuloy, yung mga nickname, yung mga alias ng mga makakaliwa ay parang sa inyo okay lang. So ano 'yon? Mali ba 'yon? So ang katwiran pa dito is dahil hindi kasi may gera noon eh. Bakit itong confidential funds ang ginagamit to? 'Di ba sa mga turista, kapag nilagay nila yung tunay na pangalan nila dyan sa confidential funds na yan, di pinatay sila nung minamatyagan nila. Ay nako, alam nyo talaga sobra na lang tagang-tanga ang isang tao kapag hindi pa rin talaga na-gets. At alam naman na natin na ilang taon na tayong paulit-ulit dito sa usapan ng confidential fund na hindi nagigets or baka talagang nagtatanga-tangahan lang kayo or baka sadyang may mga script lang kayo na talagang gusto nyong baliin ang tunay na tamang sagot at tamang paliwanag dito sa confidential fund na to at kaya nyo binabalin. Pero mga banateros, palakpakan natin. Senator Robin Padilla, grabe. Sobrang lupit. Talagang pinatunayan ni Senator Robin Padilla kung ano yung laman ng utak niya. Anong ulo niya. Hindi katulad ng laman ng utak ng magkapatid na Tulpo at iba pang mga BBM vloggers na sobrang mga boplak. Uy, maganda ha. Sobrang ganda nung sinabi ni Senator Robin Padilla. Bukod sa sunog na sunog, etong prosecution, sunog na sunog, supalpal na supalpal at napahiya sila, nagkaroon ng aral. No, nagkaroon ng mga aral etong mga millennials, etong mga kabataan na kung ano yung mga nangyari noon. At dito nabunyag din, kahit ako, ngayon ko nga lang nalaman na yun pala yung code name ni Aquino sa pagiging makakaliwa niya. No, yung ano ba yun? Esmeralda Bonifacio ba yun? Nakalimutan ko. Pero pangbabae yung pangalan, no? Malupit. So talagang marami naman na talaga. Katulad na lang yan, ha? Etong mga kami, mga influencer. Oo, yung sa Banateros. 'Di ba? Sa mga vlogger, sa mga artista. 'Di ba may mga alias-alias yan sila, hindi naman yan Katulad na lang Fernando Po Jr. Syempre idol ko yun Fernando Po Jr. hindi niya naman tunay na pangalan yun. Boksingerong si Muhammad Ali, hindi niya naman ding so although convert yun, pero ganun na rin, hindi yun unang niyang pangalan. So maraming gumagawa ng mga ganyan at dapat lang na dito sa confidential fund dahil ito ay talagang dapat itago kaya nga confidential funds sino ba naman tanga na isa ka sa talagang nagmamatyag ng mga terorista ng mga sindikato sa para kalabanin or pasukin ng gobyerno tapos ilalagay mo tunay na pangalan mo di pinatay ang mga yan. So ganun lang kadali yon mga banateros, no, na talagang hindi maintindihan o sadyang nagtatanga-tangahan lang sila para lang idiin si Vice President Sara Duterte. Pero dito, sobrang galing ni Senator Robin Padilla. At dahil nga dyan, eto pa, may ipapanood pa po ako sa inyo mga banateros, mga kabiyaya, na ipinahiya harap-harapan ni Senator Chis Escudero itong prosecution dahil sa mga paglabag nila sa batas at sa batas ng Senado at puro na lang at ito ay talagang sinupalpal niya harap-harapan. Napatawa na lang ho itong prosecution sa sinabi ni Senator Chis Escudero. So ito po, panoorin natin. Attorney Ligutan, while you do not remove your hat as a teacher wherever you go, the same is true with this representation. I had my fair share of teaching as well. Under the rules of the Senate, unfortunately, you have to unbundle it. You have to decouple it. Under the rules of the Senate, if you are counsel for the parties,
You cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened. For the record, before the chair makes its ruling on these matters, the TSN says, Attorney Kapunan, leading, and then she corrected herself, misleading questions are not allowed on cross. Attorney Ferrer, she said they are allowed. Now, the TSN cannot possibly cover the overlapping voices, if at all. So most likely what happened, although we will check the video, would be Attorney Ferrer commenting on the earlier statement that was corrected later on by Attorney Kapunan and changed leading to misleading. Perhaps Attorney Ferrer was referring to leading questions and not misleading questions. But having said that, nevertheless, the court will include that as part of its ruling, with one caveat, Attorney Ligutan. While you do not remove your hat as a teacher wherever you go, the same is true with this representation. I had my fair share of teaching as well. Under the rules of the Senate, unfortunately, you have to unbundle it. You have to decouple it. Under the rules of the Senate, if you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened. In this case, based on the TSN, I am not sure of the accuracy, given that the statements made were pertain to both leading and misleading questions. Number two, it still does not take away, you're being a teacher, does not take away your responsibility under the CIPRA to a fellow lawyer who you are jousting with or arguing with or competing against this impeachment court. The remarks of the good gentleman, the Attorney Ligutan, the counsel for the panel of prosecutors, is noted. Basag ang mga putang inang mga garapata ni Marcos Jr. Parang maiiyak na si Ligutan dun sa kinakaupuan niya eh. May patangu-tangu pa eh. Putan, anong pakiramdam ng ipahiya ka sa marami sa buong Pilipinas? Di talagang nakakahiya yun. 'Di ba? Putan na bago sana kayo sumalang diyan sa impeachment trial at maging prosecution, dapat nag-aral muna kayo. Hindi nyo pala alam yung mga batas diyan eh. Hindi nyo pala alam kung ano yung tama yung sasabihin at kung ano yung mga dapat nyong gawin, 'di ba? So dito kailangan turuan pa kayo ni Senator Chis Escudero. Yung nga lang ang masama diyan at dito sa prosecution kasi paulit-ulit na lang kayong nasusupalpal at nasusunog ng mga senador katulad na lang nila Senator Robin Padilla, Senator Chis Escudero, malamang sa malamang mukhang papagalitan na naman kayo ni Ma'am Shitars niyan. No, mukhang papagalitan na naman kayo ni Ma'am Shitarsyan at eto may mga bali-balita na ang nasa likod daw ng prosecution laban kay Vice President Sara Duterte ay eto daw si Ma'am Shitars. Naku po. Oo, si Ma'am Shitars daw ang nagmamando kasi alam naman na natin na si Ma'am Shitars ay lawyer din, 'di ba? Hindi naman natin maitatago 'yan. Pero dahil nga dyan, si Ma'am Shitars pala yung gumagawa ng mga plano, mga hakbang at kung mga ano yung dapat gawin nitong prosecution na to. Hindi ko naman sinasabing 100% na totoo yan na siya nga yung nasa likod niyan. Pero ang malupit dyan, nakakatawa dahil may tigaturo pa pala kayo pero nasusupalpal din naman pala, nasusupalpal din kayo at napapahiya. So kahiyaya no mga banateros, mga kabiyaya, no, etong mga pinagagawa ng prosecution na kaya nga sobrang nagagalit ang taong bayan ngayon dahil nga wala naman talagang napapala ang taong bayan diyan sa mga pinaggagawa diyan sa impeachment trial na gumagastos tayo ng 25 million kada hearing diyan na imbis na napupunta yan sa taong bayan kahit man lang nga sana yung 2 billion na yan mahigit nagagastusin sa impeachment trial ni BP Sara sa darating na sa loob ng halos 92 days, dapat ipamigay na lang yan sa mga kababayan natin na nasalanta ng baha ngayon, di ba? So ang daming mga kababayan natin mabibigyan sana ng tulong dyan sa 2.5
or 2.3 billion na gagastusin dyan sa impeachment trial na yan. So ganun kalala ang nangyayari. Tapos ngayon puro lang bulukan, puro na lang sinasabi nila, may pasabog kami, may pasabog. Puta, kayo yung pinapasabog palagi. Sila lagi yung pinapasabog, mga barateros no? Sila yung sila yung laging nasusupalpal Ewan ko na lang kung sinasadya na lang ba nila to. Baka sinasadya na lang din nila to kasi wala na no choice Kasi nga putay na paulit-ulit na lang silang nasusupalpal, paulit-ulit na lang silang napapahiya, 'di ba? So nakakahiya na lang din. Ako na mismo nahihiya diyan sa proxy cushion na yan So pasensya na nabubulol ako sa words na yan O ako na lang nahihiya diyan sa kanila. Oo, sa totoo lang kasi wala talaga Yung isa pa ulit-ulit magsalita. 'Di ba? Paulit-ulit si Ligutan ba 'yon? Paulit-ulit ang haba-haba. Ayaw idirekta dun sa gusto niyang sabihin. Pinapahaba lang ng pinapahaba yung salita niya na paulit-ulit. Wala namang laman. Tapos yung iba, puro lang katarantaduhan. Yung matandang si Kapunan nagtitrip. Si Luistro naglalaway. Si Attorney May nagpapakyut. Ano ba naman yung mga bataan mo, Ma'am si Tars? Ayusin mo naman, ang dami pa dyan. Alam nyo, ang ilagay nyo dyan sa impeachment trial, si Claire Castro. Yan, maganda yan kay Claire Castro kasi malamang sa malamang. Kapag si Claire Castro ang ilagay dyan sa prosecution na yan, putay na, susupalpalin nila Senator Robin Padilla at Senator Chis Escudero yan. Kaso, isa sa pinakamasama dito, mga banateros, malamang sa malamang, pag-iinitan na naman to si Senator Chis Escudero at si Senator Robin Padilla dahil nga dito sa mga gandang ginagawa nila. Alam nyo naman, ang mga bossing ng mga anti-Duterte ay galit na galit yan kapag sumusunod ka sa batas at kapag napapahiya yung kanilang mga garapata. Kaya bukas sa Makalawa, yan si Senator Robin Padilla at Senator Chis Escudero ay hindi na tayo magtataka na may mga panibagong issue na naman na iluluto at ibabato sa kanila. So dapat ay maghanda na tayo dyan, mga banateros. At ayun nga, usapang kabastusan sa Senado ay eto nga, pinamunuan yan ni Senator Rapi Tulfo. Grabe na talaga to. Si Senator Rapi Tulfo, talagang below the belt na yung mga pinagagagawa dyan sa Senado. No? Kaya talagang maituturing to na isa siya sa mga basura ng mga senador na nandyan ngayon. Ewan ko na lang kung mananalo pa to sa susunod na eleksyon katangahan na lang talaga siguro yun, no? So eto po, mga banateros, mga kabiyaya, ihandaan nyo na po yung mga gamot nyo sa high blood kasi talagang ma-high blood kayo dito kay Senator Rapi Tulfo. So eto po, panoorin natin. At the time po, sir, when I consulted with the security officer, sir, I was not able to ask anymore on Why the not? details, sir. It's part of your job. In fact, pumirma ka doon sa pag-reply mo sa AOM. I asked, sir, So kung ano pumirma yung ka process. nakapikit. Yes, sir. No, sir, hindi naman po na nakapikit, sir, because nagtanong naman po ako sa security officer namin, sir, on how it was released or implemented on the ground. So, kung ano po yung nabigay na information, sir, yun po yung nailagay ko sa pag-draft po ng reply to the AOM. Kayo po ay nag-reply sa AOM from COA for the check number 244027 dated 20 December 2022. Ano po yung proseso na ginagawa nyo once kayo po ay nakatanggap ng AOM or disallowance? Good morning, Your Honor. When we receive AOMs within the office, once we receive it, we inform of course, the Chief of Staff and of course also the head of agency of the AOM. We send them a copy for their information. Do you investigate? Once meron na pong instruction to kung sino po yung magko-conduct ng review, then that's the time po that we conduct a necessary review for Do you ask the reply. questions? Yes, sir, to the concerned na mga To the concerned. concerned na mga divisions. What questions do you ask? For example,
Usually, sir, we ask point per point on what is Point per point, okay. point per point what is indicated in the AOM, so Yes. that we can also address the concerns point by point. Very good. Now, isa sa mga AOM ay observation ng COA, kulang sa mga dokumento. Halimbawa, itong sinabi rito, 170,000 at marami to by the millions. 170,000 for the payment of reward, open and closed medicines. Did you not ask, ano ba talaga to? Anong klaseng medisina ang binili? Kasi ang pagkakalam ko, meron kayong pera from confidential funds, binigay nyo doon sa informant para siya nang bumili ng medisina. Yes, sir. Yung po Did you yung- ask kung anong medisina ang binili para sa medisina bibili nung informant, yung pera? When the time na nag-consult po ako with the security officer, sir, I did not ask anymore on the specifics, but I asked on paano po yung naging process nila in terms of noong pag-release nung funds for the informants or for the agents. Sir, you are a very highly educated person from prestigious schools. Come on, it doesn't make sense. It defies logic. Tatanungin mo dapat to protect Sarah kasi very close ka kay Sarah. Teka muna, anong klaseng mga medisina ang binili? Nasaan yung reseta? Kasi mali mo, baka namin hindi binili ng medisina, baka binili ng drugs, whatever, baka may nagbulsa ng pera. Dapat, yun kasi yung kailangan ng, COA, di ba? Resibo. At the time po, sir, when I consulted with the security officer, sir, I was not able to ask anymore on Why the not? details, sir. It's part of your job. In fact, pumirma ka doon sa pag-reply mo sa AOM. I asked, sir, So kung ano pumirma yung ka process. nakapikit. Yes, sir. No, sir, hindi naman po na nakapikit, sir, because nagtanong naman po ako sa security officer namin, sir, on how it was released or implemented on the ground. So, kung ano po yung nabigay na information, sir, yun po yung nailagay ko sa pag-draft po ng reply to the AOM. Hindi mo rin tinanong bakit pare-pareho yung signature sa different names ayon sa NBI, forensic, tapos pare-pareho yung handwriting sa different names, parang isang tao lang nag-fill up, meron pa nga walang signature at nag-receive ng by the hundreds of thousands each. Sir, You didn't ask, bakit mo tinanong, hindi mo tinanong, bakit pusa, bakit ito si Pagong, pinagtatawanan tayo ng tao, etc. Why? Did you not ask? Sir, at the time, sir, hindi ko po nakita yung mga acknowledgement receipts, sir. I was only made aware of the acknowledgement receipt, sir, when it was already shown during the HOR na mga hearings, sir. Hindi kasi pag nagtanong ng attachment, then di ba sabi mo you ask questions point by point, you investigate, then kinuha mo sana yung mga dokumento and then pinakita sa iyo and then nagtanong ka point by point like you said, and then you are a very educated person, you should have asked a lot of questions to satisfy dun sa request ng COA. Sir, I Kasi did not- tulad yan, po sa Pagong. Imposible hindi mo nakita yan. Tapos pare-pare yung pirma sa isang same handwritings para sa napakaraming pangalan at saka isang pirma sa napakaraming pangalan according to the NBA forensic. You didn't ask? Sir, at the time po, sir, I did not see the acknowledgement receipts. Come on, po, sir. Like I said, napakatalino mong tao sa credentials mo. Dating professor, Ateneo, UP, di ba? And then, now, parang, sorry sir, parang nagmaang-maangang ka. Again, is it blind loyalty? Thank you po. Ano ba naman yan, Senator Rapi Tulfo? At yung sinasabi mong mag-resign na, siguro, Senator Rapi Tulfo, ikaw na lang. Oh, parang mas deserve mong gawin yun na mag-resign. Oh, akala namin si Risa Ontiveros yung pinaka-worst senator diyan. Putay na, pati din pala ikaw. Akala namin sila Lito Lapid, buti pa si Lito Lapid bibihirang magsalita kahit papaano, 'di ba? Pero ikaw, andalas mo magsalita, andalas mo ding mapahiya. Ikaw din mismo yung gumagawa ng ng sarili mong ikakahiya mo, biro mo. Na, judges nga naiintindihan mo ba ang pagiging judges? Kung hindi mo naiintindihan,
wag ka na mag-judge or wag ka na rin maging senador. Oo, hindi niya siguro naiintindihan mga banateros, no, na isa siyang judge, no, na dapat ay wala siyang papanigan, na dapat siya ay neutral lang. Siguro hindi niya nagigets yung anak ng teteng Senator Robin Padilla kaila Senator Chis Escudero, ipaintindi nyo kasi kay Senator Rapi Tulfo na judge siya. Hindi siya defense team ng mga prosecution. Hindi siya defense team ng prosecution. Hindi siya defense. Oh, senador siya, isa siyang judge na kailangan ay maging neutral siya sa nangyayaring impeachment trial. Anak ng teteng, wala ka lang makuhang magandang sagot. Kung ano-ano na yung pinagsasabi mo nung nakaraan, stupid. Tapos ngayon, gusto mong pamukhain na walang pinag-aralan or tanga-tanga yung kinakausap mo. Anak ng timang naman talaga yan, Senator Rapi Tulfo. Talagang, ewan ko na lang talaga kung mananalo pa kayo sa susunod na eleksyon. Kapag nanalo pa rin kayo sa pag-senador sa susunod na mga eleksyon, talagang suko na ako. Wala na, talagang baliw or talagang bobo. Sobrang tanga na lang talaga ng mga boboto sa inyo sa mga... Di ba? Hindi sa naiinis ako dahil maka Duterte ako, hindi ho sa ganun. Ang punto ko kasi dito, judge ka. No, hindi mo kailangan na tawag dito, hindi mo kailangan magpakita ng emosyon, hindi mo kailangan magpakita ng parang mapapaisip ang bawat Pilipino na nakadepende ka doon sa isang panig. Kaya nga may defense team at may prosecution is para kayo yung mag-judge. Hindi yung anak ng teteng yung pagiging judge mo talagang talagang retailer na judge talaga Gina-judge mo ang mga witness. Palagi mong gina-judge ang mga witness na parang katulad na lang nung sa pagbablog nyo. Kaya sa totoo lang mas deserve pa ng iba. Sayang talaga yung posisyon nila Hontiveros, ng magkapatid na Tulfo, yung si Bam Aquino, si Kiko, sobrang sayang ng posisyon nyo. Kung yung mga posisyon nyo napunta yan kay Pastor Apollo Quiboloy, sa buong Duterte senatorial candidate, kung napunta lahat yan, napakaganda sana ng Senado natin ngayon. Walang tolongges. No, walang tolongges na mga senador na kagaya nyo. Sobrang nakakahiya kayo. Oh, grabe na, sobrang nakakahiya na tong mga pinaggagawa ng mga Marcos Jr., yung mga senador mo, i-briefing mo naman. I-briefing mo naman yung mga senador mo, wala na sa ayos. Tingnan mo na, sila na mismo nagpapahiya sa sarili nila. Ayusin mo naman, kausapin mo pa minsan-minsan, hinan mo ng pulburon sa lamesa para kahit papano ma-adapt nila yung pagiging advantage ng utak mo. Putang ina kasi nakakahiya na kasi pinaggagawa nitong mga to no? So yun mga barateros, kayo ba ay na high blood doon sa sinabi sa mga pinaggagawang kabobohan ni Senator Rapi Tulfo? I-comment nyo lang po dyan sa baba at sa lahat ng mga napag-usapan natin doon sa napakagaling na katanungan ni Senator Robin Padilla at doon sa pag-sermon ni Senator Chis Escudero sa prosecution. So ano pong may komento nyo? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang banatero, walang inuuro.